Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Minsan pa, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang Bibliang gamit po natin ay New Testament. Tagalog, ang Biblia. Ang bagong tipan. Tagalog. Kaya manipis, New Testament lang po, no? Dito po tayo kukuha ng ating pag-aaralan. No? Pero, siyempre, bago tayo papalaot, tayo muna ay panandaliang mananalangin. Ano po? Tandaan po natin, ugaliin po nating manalangin. Kasi, Biblia ang ginagamit natin patungkol sa salita ng Diyos. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa sa amin upang aming maunawaan ang iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay totoong mapapanaligan at pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Alam niyo po, lalo na ngayon sa modernong panahon na ating kinalalagyan na, 2024, magbukas ka lang ng internet, halos lahat malalaman mo na. Po, magpunta ka lang sa bawat reliyon, punta ka lang sa kanilang link. Makikita mo na po ang kanilang mga haral. Hindi na mahirap yun eh. Kasi technology napakalawak pang buong mundo. Ngayon, ang aking pong napapansin, especially yung Iglesia ni Cristo ni Yumang Felix Manalo, siya po nagtatag niyan kasi doon sa rehistro, siya po nakapangalan. Kung sino yung nagtatag, siya ang nagmamayari. Ayon sa kanilang magasing pasugo. Kaya kung tawagin nila yan ng ibang mga sekta ng reliyon, Iglesia ni Manalo. Ngayon, yung mga ministro ni Manalo ay hindi naman ganyan. Kaya naman sinasabi nila Iglesia ni Manalo kasi po yung kanilang rehistro na nakasulat sa kanilang mga pasugo na kung sino nagrehistro, siyang nagmamayari. Sino po ba nagparehistro? Si Ginoong Felix Manalo na matagal nang patay, di natural dahil siyang nagparehistro, siyang nagmamayari. Tapos sasabihin nila, hindi Iglesia ni Manalo yan, Iglesia ni Cristo, sabi nila. Nagtatag daw si Jesus at ang Diyos. Siyempre, didepensahan nila. Yan, napapanood ko lang po yan sa social media, no? Ang ating pag-aaralan, yung madalas nilang gagamitin. Hindi po ba yung programa nila na isa dito, nagtatanungan, at yung isa naman sumasagot. Pero yun scripted na yon. Scripted. Minsan, bakit ko sabing scripted? Mapapansin mo, meron silang inaayos na papel. May mga talata. Pagkatapos, ang dami nilang Biblia. Namimili sila ng Biblia na pumapabor sa kanilang gusto. Ganon po sila sa programa nila sa telebisyon. Ngayon, sa social media, napapanood dyan. Ngayon, ang napapansin ko, pag ang issue nila, pinapaksa nila, o kapatid na ganito, sabi ng isa, ano ba ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi kasi ng iba, wala daw tayong respeto sa ating Panginoong Yesus. Sasagot si isa, kukuha ng talata ngayon. Basahin po natin kung ano likas na kalagayan.
ng ating Panginoong Yesukristo, sabi nila. Ngayon, ang kinukuha nilang talata, yung nakasulat sa 1. Babasahin ko po. Kahit kung meron kayong Biblia, pwede nyo rin basahin. Ang Biblia, Tagalog po, ano? Dito sa 8:40 o 40. Ang sabi po rito, datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos at ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ididi nila yung, alin ang ididi nila rito? Ito, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Si Jesus po nagsasalita eh. Ididi nila yon, taong nagsasaysay. So, ang nagsasaysay dito, walang iba kundi ang Panginoong Yesukristo. Address niya sa kanyang kanyang sarili, tao. Kaya yan po yung isa sa kanilang mga paboritong talata. Pero, meron po ba nakalagay dito na sinabi ni Jesus, ang likas kong kalagayan ay tao? Kasi yun ang issue eh. Pasinin niyo po. Ano ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Yesukristo? Sabi ng isa. Ngayon yan ang babasahin niya. Pero wala namang sinabi si Jesus, ang aking likas na kalagayan ay tao. Doon po nasisilo yung ibang tao. Narinig lang nila yung salita ni Jesus, ako'y tao. Ayun, kinuklud na nila yon. Pero kung papasinin mo, yung pinapaksa nila, ano ang kalagayan ng ating Panginoong Yesus? Sasagot kaagad nila, eto. Meron po ba sinabi si Jesus, ang kalagayan ko, ang likas na kalagayan ko ay tao? Wala. Doon po, gamitin niyo po ng mahayos ang kaisipan ninyo. Gamitin niyo ng mahayos. Dahan-dahan, mag-isip kayo. Pag sinabing likas na kalagayan, kailangan maghanap ka ng talata na tumutukoy doon na likas na kalagayan. Dapat ganun po. Hindi yung wala namang sinabi. Kahit anong talata po ang Biblia, eto, magbasa kayo ng ibang Biblia. Walang sinabi si Jesus sa Biblia ng aking likas na kalagayan ay tao. Wala kayong mababasa niyan. Itong mga nauto ni Yuma Felix Manalo, then sumunod yung anak niya, patay na rin siya. Ayun yung anak niya, apo, si EBM kanila, Eduardo, na naging kahaway ng kapatid niya, si Angel, na sumabog yung anomalya sa loob ng kanilang simbahan. Hanggang tinawalag sila. Yung nanay niya, yung kapatid niya, tsaka si Boy, ay si Angel. Yung pamilya mismo ni EBM nila, itiniwalag yung nanay niya tsaka mga kapatid niya. Nasa YouTube po yan. Tapos yung bahay na tinitiran nila, binakuran. At pinatayan ng ilaw, walang internet. Walang tubig. Kaya yung palabas nun sa balita sa panahon na yon, yung mga tiwalag na miyembro ng ISC, sila yung nagbibigay pagkain. At isang portion doon pinakita, in-interview si Angel. Yun po sinasabi niya. Walang tubig, walang ilaw, walang internet. Pinakikita po nila, madilim yung loob. Nasa YouTube po yan, di mo na mabubura yan eh. Nangyari na yan eh. Okay, hindi naman yun ang ating topic. Kanya lang, na-sidelight lang natin yun. Baka kala nyo po, hallelujah. O kayo po, mag-isip nga kayo. Okay, balik tayo sa isyo.
Ang tinatanong nila at ang sinasagot nila, sila yung nagtanong, sila yung sumasagot eh. Dalawa sila eh, no? Kapatid, nakwan, ano ba ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Yesus? Kukuha ng Biblia yung isa, bubuksan, babasahin niya. Pero wala namang sinabi si Jesus doon. Basahin ko nga muli, ano? Baka sakali, meron pala. Sa 1:8:40, ang Biblia. Datapot ngayon pinagsisikapan ninyong ako'y patahin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. O meron po ba nakalagay na sinabi ni Jesus, ang likas kong kalagayan ay tao? Doon pa lang may mali na. Kung susurihin nyo lang pong mahigi ang salita nila. Kaya ako, kung may makausap akong personal, face to face, pababasa ako sa kanya yan eh. Ewan ko na lang kung hindi siya mabablackout dyan eh. Oh. Yan pong malaking kamalian sa mga ganyan. Kailangan magbasa kayo. Kaya ako lagi ko pinapayo, magbasa kayo ng Biblia. Huwag kayong basta lang nakikinig o nagpapahuto. Lalo na po yung grupo ni Yumang Felix Manalo. Maigpit na ipinagbabawal magbasa ng Biblia ang kanilang mga naloko. Bakit po? Kasi sinasabi nila, sila lang ang may karapatan magbasa ng Biblia. O sige, ngayon, hanapan mo sila ng talata kung sila lang. Wala naman din sila makikita. Parang exclusive lang sa kanila na yung mga ministro ang may karapatan. Oh, naalala ko na naman po yung isang born again na dati nakakasabay ko, nagsishare niyang Word of God, madalas yung Biblia. Kinalahunan, hindi ko na siya nakikita. Yung pala, lumipat pala sa ISC. Ngayon, wala siyang dalang Biblia. Ang dala niya, listahan. Kala ko nga, nagugubra ng wedding eh. Anong trabaho mo ngayon? Kako, kobrador ng wedding. Nakita ko kasi dito sa bulsa niya rito eh. Oh. Sabi niya sa akin, hindi. Tinignan ko, ba, listahan ito ah. Yun pala, sinabi niya, lumipat siya sa ISC eh. Tapos sabi ko, aba, pambira ka naman. Nakabanig ka na. Pumunta ka pa sa Hallelujah. Ano bang nangyari sa'yo? Kasagot-sagot niya. Wala pala akong karapatan magbasa ng Biblia. Kita niyo po ang kanyang pangangatwiran. Samantalang yung pinanggalingan niyang simbahan, alam ko po yun eh. Si Kristo ay Diyos. Yun nilipatan niya, si Kristo hindi na po Diyos, kundi tao. Oh. Alam niyo po, yan ang problema eh. Napakatamis nilang mangusap. Napakatamis nilang mangusap. Kung hindi mo susuriin yon, wala na. Nalambot ka na. Kanya lang, pagka yung tao merong alam, aba, mahihirapan siya. Pag ako nakaharap niya eh, itatanong ko lang, may sinabi ba si Jesus na kanyang likas na kalagayan ay tao? Hanapan mong talata, wala kang mababasang ganon. Yung 4 na epistula, Mateo, Lucas, Marcos, at Juan. Wala kang mababasang ganon. Kaya mangungula po na yung ano na yun, yung mayabang na ministro. Wala na. Kaya kayo po, mag-ingat kayo. Hindi po mo magandang bihis, magandang manalita, marikit kung manalita, ay mag-ingat kayo. Ano po? Hindi po ganyanan ng Biblia.
Meron akong babasahin na babala, sinabi ni Apostol Pablo. Roma chapter 10, verse 14. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi naman na pakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Kasi, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga pahanyahong nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. Ayan. Kita nyo po sabi ni Pablo? Kung hindi sila sinugo, yun. Si Yumao Felix Manalo po ba sinugo ng Diyos? Ayon po sa kanyang autobiography. Nasa kanila po yung autobiography, yung sumusulat. Yung isang kapatid nila. Yung kapatid nila na sumulat sa autobiography ni Yumao Felix Manalo, sinasabi niya na si Yumao Felix Manalo hindi sinugo. Ni walang nakitang pangitain. Ito po sinasabi ko, yung nung magkulong sa loob ng kwarto, si Yumao Felix Manalo, kasi kinu-question ng mga membro niya kung siya ay sugo ng Diyos. So ginawa niya, nagkulong sa kwarto. Sabi niya sa kanyang may bahay, huwag bubuksan yan. So, natapos ang 3 araw, nag-alala yung kanyang asawa. Kaya po binuksan yung pinto. Wala po nakita ng anumang pangitain si Yumao Felix Manalo. Yan po nakasulat sa autobiography niya. Nasa kanila rin po yan. Nabasa ko naman yan. Biyaya ng Diyos. Nabasa ko naman yan. Bakit? Siyempre, naglipa na sa social media. Na sinabi nung sumulat na si Yumao Felix Manalo, walang nakita kahit na anumang pangitahin. Kaya naging malaking buntal o sampal sa kanya sa kalaban niya mga reliyoso. Ano pa? Ang nabasa niya yun sa Santiago na lang. Yun ang kanya sinasabi. Ito po hindi paninira. Ito'y pagliliwanag lang. Kasi po, yan po nakikita natin sa social media ngayon. Ano po? Yung nasa ito Santiago. Kaya nung lumabas siya, ito na lang ang ginamit niyang talata. Umiram siya kay Santiago. Santiago 4:17. Sa nakakahalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayun. Pero, yung mismo sumulat ng autobiography niya, hindi ko na maalala, Garcia at ang apelyido niyon eh. Yan ang iniram niya kay Santiago. Pero, wala siyang nakitang anumang pangitahin. Kaya, hindi po siya tunay. Pegi siyang sugo. Ayun, balik tayo. Yung isyo, ano ba ang likas na kalagayan ng Panginoong Yesus? Sabi ng isa. Sabi naman ng isa, kukunin yung talata ng 8:40. Babasahin. Iko-conclude na nila, tao. Kasi si Jesus mismo nagsabi, ako'y tao. Yan. Kailangan, kung hindi ka naniniwala na si Jesus ay Diyos, maghanap ka ng talata na sinabi ni Jesus, hindi ako Diyos. Wala din sinabi si Jesus dyan na ako hindi Diyos ha.
Wala. Sinabi niya lang, kailan niya sinabi ito? Noong isinugo siya ng Diyos dito sa lupa, nung wala pa si Jesus sa lupa, nasa langit pa kasama niya kanyang ama, then sinugo siya dito sa lupa na ipinanganak naman ng isang tao na si Maria. Kaya ang tinatawag ni Jesus sa kanyang sarili, anak ng tao. Pag may nabasa kayo sa Biblia, anak ng tao, ang tinutukoy po doon, si Jesus yon. Isa sa mga title niya o titulo, anak ng tao. Kasi po, ipinanganak naman ni Maria. Oh. Pero ang tanong, kailan niya sinabi na ako'y tao nagsasaysay ng katotohanan? Noong isinugo na po dito sa lupa upang mangaral. After ng kanyang water baptism ni John, nangaral siya. Ano po? Nangaral ang ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi po? Mula noon ay nagsimulang mangaral si Jesus at nagsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ito po'y nakasulat sa Mateo 4:17. Nang sinugo si Jesus, nangaral na siya. After mabautismo ni Juan Bautista. Kaya sinasabi niya, ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na narinig ko. Ulitin nga natin. Datapwat ngayon, ito pong 8:40 ng 1. Datapwat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin. Patayin. Kasi po nakikita na po sa itsurang tao eh. Kung hindi mo nakikita bang itsurang tao si Jesus, mapapatay mo ba siya? Nang hindi siya sinugo ng Diyos dito sa mundo natin? Si Jesus tagalangit, hindi tao, walang tao sa langit. Mula sa langit, sinugo ng Diyos dito sa ating mundo. At pinanganak naman ni Maria o ng isang babae ayon sa Galatia 4:4. 4:5. Kaya nung sinabi niya ito, anong sabi niya? Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin. Nakikita na po siya, kaya nasabi ni Jesus na gusto ninyo akong patayin. Talaga namang gusto niya patayin talaga eh. At nangyari nga yun. Kaya sabi nga ni Pedro, pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay doon sa mga taong yaon. Kailan sinabi ni Jesus nang isinugo siya nang hindi pa siya sinusugo? Walang anyo si Jesus, wala siyang laman at dugo na gaya natin. Hindi niya matutubos ang ating kasalanan kundi siya paglahanan ng laman o katawan na gaya natin ng Diyos si Jesus para ipako sa krus. Kaya maliwanag, ang sabi niya, datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ano ang kanyang isasaysay? Yung narinig niya sa kanyang ama, sa Diyos. Tignan natin dito sa 1:12. 49:50. Itong pahayag ng Panginoong Yesus. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang ama na sa akin ay nagsugo. Kita nyo, nagsugo. Ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitahin. Verse 50.
At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Ngayon, gayon ko sinasalita. Oh. Maliwanag. Nang isinugo siya kung ano ang gusto ng Diyos, sabihin niya, salitain niya, yun ang sinunod ni Jesus. Kaya yun sa 1:8:40. Natatawa po ako doon sa mga grupo na yun eh. Hallelujah. Ano ba yan? Oh. Balikan natin. 8:40 ng 1. Datapot ngayon pinagsisikapan ninyo kung patayin na taong sa inyo nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos na ito hindi ginawa ni Abraham. Oh, kanino narinig? Ang kanyang isasaysay? Sa Diyos, sa kanyang Ama. Tawag niya dito sa 40 ay sa 1:12:49:50, aking Ama. Yung Diyos na tinutukoy niya ay kanyang Ama. E di maliwanag si Jesus tagalangit, hindi siya tao. Kayo naman mga alagad niyo, mga Felix Manalo, mahawa naman kayo sa mga tao. Oh, tina-challenge ko kayo. Maghanap kayo ng talata, sinabi ni Jesus, ang likas kung kalagayan ay tao. Mag-post kayo, mag-comment kayo. Sige. Kung meron kayong mababasa, isulat nyo dyan, i-post ninyo, i-copy-paste ninyo. Ako paniwala ko kay Jesus, anak ng Diyos, Diyos siya. Kasi ang kanyang Ama ay Diyos. Natural ang kanyang anak, Diyos. Pareho silang tagalangit. Eh, meron man tao sa langit? Wala. Nang isinugo, kaya naging tao si Jesus. Nagkatawan tao. Anong ibig sabihin nagkatawan tao? Walang katawan na gaya ng tao. Kung tao ka naman, magkakatawan tao ka pa. Hindi na, siyempre. Oh, naliwanagan sana kayo, kaibigan, ano? Hanapan nyo sila ng talata na sinabi ni Jesus, hindi ako Diyos. Oh. Mahihirapan sila. Mahihirapan sila. Wala silang makikita. Kaya sinabi kong mahihirapan sila. Eh wala, hindi na nila mabago ang stand nila eh. Bakit ko nasabing hindi na mababago ang stand nila? Eh magbuhat noon eh. Ang doktrina nila, hindi naman Diyos si Jesus eh. Pero alam niyo po, yung isang dibatista nila, si anong pangalan kasi yun? Chopilo Ramos. Naniniwala siya, si Jesus Diyos eh. Ewan ko kung buhay pa yun, ha? Nasa pasugo nila yun. Na minsan, sinulat niya sa pasugo. Naniniwala siya, si Jesus tinatawag na anak ng Diyos, kaya Diyos siya. Kanya lang, ang katwiran niya, tinatawag lang siyang Diyos. O, kagaya nung kay Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Pero, kinulapo na nila ng iba't ibang sari-saring mga panlalait kay Tomas. Kesyo si Tomas daw, palahap siya sa Bible study. Kesyo daw si Tomas, ewan ko, walang magawa si Tomas. Matagal na kasi siyang patay. Ano? Wala daw sa Bible study. Aba, para sila nabuhay sa panahon ni Tomas ah. Paano kaya nila nalaman yon? Napalab siya sa Bible study si Tomas. Ano pa sabi niya? Nagulat si Tomas. Wala naman sinabi si Jesus, Tomas, nagulat kaya tayo. Kaya meron po nagipagdebate sa ISC. Yun, isa na sa debatista nila. Na sinasabi niya, nagulat si Tomas. At tanong nitong katunggali nitong ISC, ministro,
O saan mo naman mababasa na sinabi ni Jesus? O Tomas, nagulat ka. Paulit-ulit na lang siya pero hindi niya nasasagot yung tanong eh. Hindi ko na po i-reveal kung sino, sino ka-debate niya. Sa social media, napanood ko rin po yun eh. Yung ata ministro ng ISC, parang tanda ko eh. Ventilasyon. Ay, hallelujah. Para siya sirang plakang paulit-ulit na lang. Si Tomas ay nagulat. Nung tanongin siya nakasulat yan. Wala siyang nabasa. Ay, hallelujah. Ikaw naman ventilasyon. Gusto mo ka, lagi na lang sa iyong pabor eh. Hindi. Okay, balik tayo, no? Wala pong nakasulat na sinabi ni Jesus ang aking likas na kalagayan ay tao. Wala. Sinabi niya, ako'y tao nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Pero wala salitang likas na kalagayan dyan, ano? Si Jesus po, Diyos. Bakit Diyos? Kasi ang tatay niya Diyos. Magama sila. Nakatira sila sa langit. O pwede ba yung ang tatay mo Diyos? Hindi ka Diyos? Ayun, yung iba pilosopo. Sabi nila, yung tatay mo doktor, ba't ikaw hindi ka doktor? Hindi po, profession yon. Yeah. Magaling sila magpalusot eh. Profession yon. Hindi lahat ng doktor, may anak silang doktor. Pero profession po yun. Kaya na. Pupunta ka naman sa ibang bagay. Yang saging, pag nagsuwi, ano po yon? Hindi ba saging din? Alang naman nagsuwi siya ng hindi saging. Saging din. Yang ngayok, yang kalabaw, pag nanganak, anong tawag mo doon? Di po ba kalabaw? Kalabaw yung tatay, ay nanay, tatay. Kalabaw din yung lumabas. Hindi po pwedeng lumabas. Ay, hindi kalabaw yan. Baka yan. Hallelujah. Walang ganyanan. O ikaw kaibigan. Tao ka, di ba? Ako tao. Ang tatay ko, nanay ko, tao. Tatay mo, nanay mo, tao. Kaya lumabas. Ang bunga, tayo. Taho. Di ba? Ganyan lang po yan. Kaya wag po kayo magpadaya, ano? Salamat, Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong pagtuturo sa amin. Hallelujah. Pagpalain mo po ang bawat isa. Kung sila man po'y may dalang kabigatan, iyong paghahanin. Kung may mga sakit, iyong pagalingin. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia.